Hindi ako naparito upang umanib sa inyo. Nandito ako upang labanan kayo, puksain at pigilan ang inyong masasamang plano. Diyos ko po, Malia. Patawarin mo ako, anak. Ikaw ang pumili ng iyong kapalaran. O ganun, harapin mo ang iyong malagim na kamatayan. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga taong walang sawang nakasuporta sa inyong programa. Isa ko sa inyong masugid na tagapakinig. Palagi akong nakasubaybay sa mga kwento ninyong inilalathala. Kaya ngayon ay hindi na ako nakatiis pa. Tuluyan na akong nahikayat na maibahagi rin ang natatanging kwento ko noong ako ay bata pa. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Maria. Nasa 55 na ang edad ko at kasalukuyang naninirahan sa isang baryo na sakop ng probinsya ng Bicol. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari may 40 taon na ang nakakalipas. Sa murang edad pa lamang ay napagtanto ko nang hindi pala madali ang maging mahirap. Bata pa lamang ay banat na ang aking katawan sa mga mabibigat na trabaho. Maraming beses na akong nagtangka na huminto at kitli ng sariling buhay dahil sa mga hirap na aking pinagdaraanan. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang aking ina na patuloy na pinahihirapan ng kanyang sakit, ay mas nananaig sa akin ang magpatuloy. Nang sa gayoy maipagamot ko siya. Hanggang sa umabot na sa puntong nakaratay na lamang siya at hindi na makabangon o makapagsalita pa. Bahagya na lang din niyang naimumulat ang kanyang mga mata. Bagay na lalong nagpatindi ng awa na aking nararamdaman para sa kanyang kalagayan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili pa rin akong matatag sa mga hamon ng buhay. Lahat na yata ng trabaho ay akin ang naranasan noon. Naging labandera ko, tagahugas ng plato sa mga restauran at kung ano-ano pa. Hanggang sa humantong ako sa pagtitinda ng kalamansi. Kahit mahirap lamang kami, ay ipinagmamalaki kong mayroon kaming isang natatanging kayamanan. Ito ay ang nag-iisang puno ng kalamansi na nakatanim sa harapan ng aming bahay. Nasabi kong isa itong kayamanan dahil sa kakaibang katangian na taglay nito. Halos kaedad ko lamang daw ang punong yon, sabi ni inay. Ayon pa sa kanya, wala naman daw nagtanim nito. Napansin na lamang daw nilang tumubo ito 1 taon matapos niya akong isilang. Simula daw noon ay inalagaan na niya ang puno. Ang hindi namin maintindihan ay ang hiwagang bumabalot sa puno ng kalamansi. Simula pagkabata hanggang sa aking paglaki ay nakita ko na iyong nakatanim doon. Subalit kahit minsan ay hindi ko nakita na namulaklak ito o nagbunga. Pero ngayon, kung kailan sumapit ang aking 18 edad, ay kakatuwang tinubuan ito ng mayayabong na dahon. Bukod pa roon ay nagkaroon din ito ng hitik na mga bunga. Ang mas nakamamangha pa rito ay ang hindi pangkaraniwang laki ng bunga nito. Mas malaki, mabilog at mapintog ang mga ito kumpara sa karaniwang sukat. Napansin ko rin na nananatiling kulay berde ang kulay ng mga ito habang matibay na nakakapit sa mga sanga. Nagtataka man kung bakit noon lamang yun nangyari. Kung kailan nagkaroon ng malubhang karamdaman si inay, ay ipinagpapasalamat ko pa rin yon sa Panginoon. Sapagkat hindi na ako mahihirapan pang maghanap ng ibang trabaho. Sa pagtitinda lamang ng bunga ng kalamansing tila di nauubos, ay tiyak na makakaipon ako ng sapat na pera upang madala si inay sa pagamutan. Hindi ko alam kung dahil sa katandaan ang madalas na pagkakasakit niya o dahil sa madalas na pag-ulan sa aming baryo. Nakapagtatakang sa aming baryo lamang bumubuhos ang malalakas na ulan. May ibang tao ang nakapagsabing nanggaling sila sa karatig baryo pero hindi naman daw umuulan doon.
Sobrang tindi pa nga raw ng init na halos mapaso ang kanilang balat sa hapdi. Dahil sa walang paghintong pag-ulan, maging ang ibang mga tao, partikular na ang mga kabataan ay nagkakaroon na rin ng mga sakit, lalo na ng matinding pag-ubo na hindi magawang pagalingin ng mga doktor at ng mga gamot na nabibili sa butika. Kaya ang iba ay mas gustong magpatingin na lamang sa mga albularyo at uminom ng mga herbal na gamot. Yun nga lang, ay wala na ang pinakamagaling na albularyo sa aming lugar. Matagal na itong namayapa at walang nakaalam kung sino ang naging tagapagmana o nilipatan nito ng kaalaman sa panggagamot. Ngunit ayon sa mga naririnig kong usapan ng matatanda sa paligid, ay bigla raw may lumitaw na manggagamot sa aming baryo. Hindi nga lang daw nila alam kung matanda yon, lalaki o babae, dahil hindi raw ito nagsasalita o nagpapakita man lang ng kanyang muka. Ang alam lamang nila ay matatagpuan ang bahay nito sa paanan ng bundok na matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Magaling rin daw ang manggagamot. May ibinibigay raw itong gamot sa kanila na nakalagay sa isang maliit na bote. Yun daw ang ipinapainom sa may sakit at makalipas lamang daw ng ilang segundo ay nawawala na ang sakit nito. Nagiging maliksi at malakas daw ang pakiramdam ng sino mang uminom ng gamot na yon, tulad ng isang kalabaw. Naisipan kong ipagamot din si inay doon, kaya lamang sa kanyang sitwasyon ngayon na halos hindi na makatayo, ay nakiusap ako sa isang kapitbahay na baka pwede niya kaming samahan ni inay. Pagdating doon ay hindi ko maintindihan kung bakit biglang uminit ang aking pakiramdam. Hindi ako mapakali sa aking kinauupuan. Nang tinignan ko naman si inay at ang aming kasama, napansin kong maayos naman sila at normal na nakakakilos. Nakita kong may inilabas na maliit na papel at panulat ang hindi nagpapakitang manggagamot mula sa maliit na siwang ng kanilang dingding na humaharang sa amin. Nakasaad doon na isulat ang buong pangalan ng pasyente at ang eksaktong lugar na kinatatayuan ng kanilang bahay. Mabilis ko yung sinagutan at agad na isinuksok sa maliit na siwang. Maya-maya pa ay nakita kong naglabas na ito ng isang maliit na bote, kasama muli ng isang maliit na papel. Nakasulat doon ang paraan at oras ng pagpapainom ng gamot, kasama ang isang paalala na nagsasabing sa sandaling maubos ang laman ng bote ay hindi na namin kailangan pang bumalik sa kanya upang humingi ng panibago. Mayroon daw siyang uutusan na magdala ng gamot sa bahay. Iiwan lamang daw yon sa harap ng aming pintuan. Sa isip-isip ko, kaya siguro hinihingi nito ang eksaktong lugar ng mga bahay nang nagpapagamot sa kanya. Matapos ang araw na yon ay nagsimula na ako ng pagtitinda ng kalamansi. Araw-araw akong kumukuha ng mga bunga sa puno na siyang itinitinda ko sa palengke. Sa labas ng simbahan, sa mga bahay-bahay, at kung saan-saan pang lugar na pwede kong pagbentahan. Hindi naging hadlang sa akin ang patuloy na pagbuhos ng ulan upang huminto sa pagtitinda. Kahit isang malapad na dahon ng gabi lamang ang gamit ko bilang pananggalang sa ulan ay hindi ako huminto. Sa unang araw pa lang ng aking pagbibenta ay marami na agad akong naging suki. Yung iba na pangalawang ulit nang bumili sa akin ay nagsasabi pa na araw-araw ko raw silang dalhan ng kalamansi sa kanilang bahay. Dahil kakaiba raw ang mga kalamansi ko. Kakaiba raw ang linamnam ng pinaghalong tamis at asim ng katas nito. At isang beses pa lang daw na umiinom sila nito ay agad na gumiginhawa ang kanilang pakiramdam. Lalo na yung mga bata at matatanda na talaga namang halos bumaluktot na sa pag-ubo ay mabilis daw na gumagaling. Bagay na akin namang ikinatuwa. Dahilan upang hindi ko mamalayan na mayroon na palang isang tao ang nagtatanim ng matinding galit sa akin. Habang tumatagal ay unti-unti kong napapansin ang iba pang kakaibang taglay ng kalamansing aking binibenta. Naku, mukhang napasobra yata ang dami ng bunga ng kalamansing napitas ko. Tapos nabasa pa ng ulan ng mga to.
Kaya tuloy mukhang nasira na. Bakit kaya biglang nagkulay itim ang mga to? Kulay berde pa naman to kanina nung tinignan ko Di ko na maaaring ibenta to. Tiyak na magrereklamo ang mga suki ko. Baka hindi na sila sa akin bumili ng kalamansi sa susunod. Ineng, pagbibilhan mo ba ako ng tinda mo o hindi? Kanina ka pa titig na titig sa mga kalamansi mo May problema ba? Opo. Kaso may problema po. Mukhang nasira na po yata ang mga kalamansi ko. Hindi ko na po kayo mapagbebentahan. Pasensya na po kayo Humingi ako ng paumanhin sa lalaking nais bumili ng aking tinda. Ako ba ining pinagloloko mo? Paano masisira ang tinda mo Nakita kong kabibigay mo lang kanina doon sa isang ale. Namimili ka ba ng pagbebentahan, ha? Ay naku, hindi po. Totoo pong nasira na mga tinda ko. Tingnan niyo po naging kulay itim na ang lahat ng mga kalamansi sa bayong ko. Pagpapaliwanag ko sa lalaki habang ipinapakita sa kanya ang laman ng bayong na aking daladala. Ngunit ganoon na lamang ang aking pagkamangha nang makitang hindi na kulay itim ang mga kalamansi nang ipakita ko ito sa kanya. Bumalik na ito sa mga orihinal nilang kulay na berde, bagay na ikinakunot noon ng lalaki. Pagkatapos ay tila nagagalit na tumingin sa akin. Pasensya na po talaga kayo. Marahil po'y namalikbata lang ako kanina. Hindi ko po intensyon na hindi kayo pagbentahan. Pasensya na po talaga. Para makabawi po ako, ibibigay ko na lang ng libre sa inyo yung mga kalamansing kailangan nyo. Paulit-ulit na paghingi ko ng despensa sa lalaki. Agad naman itong pumayag, kaya nakahinga ko ng maluwag. Ewan ko ba, pero hindi lamang ang pag-iiba ng kulay ng mga kalamansi ko ang bumabagabag sa aking isipan. Gayon din ang pagsibol ng kakaibang pakiramdam mula sa lalaking aking kaharap. Medyo may katandaan na ito. Nakasuot ito ng salakot at sa tansya ko'y nasa 50 na ang edad. Malaki ang pangangatawan nito at mayroong nanlilisik na mga mata. Kaya naman hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot. Lalo na nang tumitig ito sa akin ng matalim dahil sa pag-aakalang ayaw ko siyang pagbentahan ng kalamansi. Hindi pa roon natatapos ang misteryong bumabalot sa aking tinda. Habang abala ko sa paghahanap ng mapupwestuhan sa harap ng simbahan, ay may isang matandang lalaki. Sa tansya ko'y nasa 60 na ang edad. Kulay puti ang mahabang buhok at balbas nito na umaabot hanggang sa kanyang bewang, ang biglang lumapit sa akin upang bumili. Muli akong napatda sa aking kinatatayuan nang makitang ang mga kalamansi na aking ibabalot upang ibigay sa matanda ay biglang naging kulay puti at lumiliwanag pa. Ngunit mas lalo akong namangha sa matandang aking kaharap. Katakatakang hindi ito nababasa ng ulan. Kahit pa wala naman itong kahit na anong pandong sa katawan, nananatili pa rin itong tuyo. Halos mapatalon ako sa gulat nang magsalita ito. Bakit apo? May problema ba? Bakit bigla ka natigilan? Sa tingin ko po kasi, nasira ang mga tinda ko. Nag-iba na po kasi ang kulay nito. Ha? Paanong nag-iba apo? Wala naman akong napapansin sa mga tinda mo Napakaganda nga ng kulay ng mga kalamansi Berdeng-berde. Bukod pa doon malalaki at mabibilog pa. Sigurado akong masarap ang katas na mga yan Sa sinabing yon ng matanda, ay agad kong napagtanto na ako lamang ang nakakakita ng pag-iiba ng kulay ng mga kalamansi. Maya-maya pa ay nawala na ang pagliliwanag nito. Bumalik na rin ang mga ito sa orihinal na kulay. Mabilis kong iniabot sa matandang lalaki ang isang supot ng kalamansi. Dahil kakaunti na rin naman ang tinda kong kalamansi, ay napagpasyahan kong umuwi na lamang muna sa aming bahay upang makapagpalit ng damit at makapagpahinga ng maaga. Marahil ay dala lamang na matinding pagod
Sabayan pa ng pagkabasa sa ulan ang mga kakaiba kong nakikita. Masakit ang buo kong katawan nang magising ako kinabukasan. Naku, tanghali na pala. Dapat hindi makaligtaan ni ina ang pag-inom ng gamot. Nagmamadali akong bumangon at halos patakbong tinungo ang kwarto ni inay. Ganun na lamang ang panlalaki ng aking mata nang makitang wala si inay sa kanyang higaan. Malalaki ang hakbang na lumabas ako ng bahay upang hanapin siya. Nang sa wakas ay matagpuan ko itong nakatayo sa harap ng puno ng kalamansi. Walang pag-aalinlangan na lumusob ako sa malakas na ulan. May pag-aalalang tinawag ko si inay habang unti-unti akong lumalapit sa kanya upang ayain na siyang pumasok sa loob ng bahay. Ngunit ganun na lamang ang pagkagulat na aking nadama nang humarap ito sa akin. Halos lumabas na ang bungo nito dahil sa pagkaagnas. Mula rin doon ay mabilis na nagsisilabasan ang malalaki at matatabang uod. Nanlalaki ang mga matang na tumba ko sa kinatatayuan, dahilan upang mapasalampak ako ng upo sa lupa. Nagsisisigaw ako sa takot, lalo na nang iyuko nito sa akin ang kanyang ulo. Nagbagsakan lahat sa aking katawan ang mga uod na lumalabas mula sa naaagnas niyang mukha. Itigil mo na ang pagbibenta mo ng kalamansi kung ayaw mong mapahamak kayong mag-ina. Halos masuka ko sa masangsang na amoy na lumalabas mula sa mabaho nitong bibig. Agad akong napataklob ng aking ilong at bibig nang mas lalo pa nitong ilapit sa akin ang kanyang mukha. Napapikit na lamang ako sa tindi ng pagkatakot na aking nadarama. Sino ka? Anong ginagawa mo sa nanay ko? Ngunit sa halip na sumagot, ay naramdaman kong mas lalo pa nitong inilapit sa akin ang nagnanaknak niyang mukha. Pikit mata kong umatras habang nakasalampak pa rin sa lupa. Nang mga sandaling yun, ay wala akong ibang inisip kung hindi ang makalayo sa kanya. Hanggang sa unti-unti ay hindi ko naramdaman ang kanyang presensya at hindi ko na rin gaanong naaamoy ang mabahong singaw ng kanyang bunganga. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nakita kong natigilan ang halimaw. Kahit naaagnas na ang mukha, ay halata pa rin ang panlilisik na mga mata nito. Hindi ko na malaya na sa kakaatras ko ay nakalapit na pala ako sa puno ng kalamansi. Mabilis akong umakyat sa taas ng puno sa takot na baka bigla niya akong salakayin. Mula sa taas ay natanaw ko ang mabagal nitong paglalakad paalis sa aming bahay. Nang makita kong tuluyan na itong nakalabas sa aming bakuran, ay dali-dali akong bumaba at patakbong pumasok sa loob ng aming bahay. Hindi alintana ang nanlalamig at basang-basa kong katawan. Tila tambol sa bilis ang tibok ng aking puso habang dahan-dahang pumunta papasok sa kwarto ni inay. Naguguluhan man ay nakahinga pa rin ako ng maluwag nang makitang nandoon si inay, nakahiga at payapang natutulog gaya ng dati. Tuyong-tuyo naman ang katawan nito, kaya nasisiguro kong hindi talaga siya ang nakita kong tila naaagnas na bangkay sa labas ng bahay. Ngunit, sino kaya yon? Bakit niya ako pinagbabantaan at pinahihinto sa pagbibenta ng mga kalamansi? Maingat akong lumapit at umupo sa tabi ng natutulog kong ina. Marahan kong hinahaplos ang kanyang ulo habang pinagmamasdan ito. Maya-maya pa ay naramdaman kong bahagya itong gumalaw. Kaya naman, sinamantala ko yon upang tuluyan siyang gisingin upang mapainom na ng gamot. Umupo muna kayo, inay. Kailangan niyo pong makainom ng gamot para magtuloy-tuloy na po ang paggaling ninyo. Saad ko kay inay habang dahan-dahang inilalapit sa kanyang bibig ang gamot na nakalagay sa kutsarita. Sa halip na ibuka niya ang kanyang bibig, ay isang malakas na pagtabig ng aking kamay ang kanyang ginawa. Kasunod noon,
ang sunod-sunod niyang pag-iling. Pero inay, hindi po pwede na hindi ninyo inumin ang gamot ninyo. Sige na po, nay. Uminom na po kayo. Muli ay sunod-sunod na mga pag-iling ang kanyang itinugon sa akin. Paulit-ulit din itong tinabig ang aking kamay tuwing tatangkain ko na painumin siya ng gamot. Hanggang sa... Sabi ng ayoko! Ilayo mo sa akin ang laso na yan! Hindi ko napigilan ang hindi matakot na mga sandaling yon dahil sa naging itsura ni inay habang galit na binibitawan ng mga salitang yon. Bigla kasing naging kulay pula at nanlisik ang mata nito habang galit at malakas na muling tinabig ang bote ng gamot na aking hawak. Napatalon ako mula sa pagkakaupo sa kanyang tabi at mabilis na tumakbo palapit sa nakabukas na bintana. Sa takot ko'y napatakbo ko palabas sa aming bahay. Ngunit gano'n na lamang ang aking pagkagulantang sa mga nakikitang nangyayari sa paligid. Makikita ang hindi magkamayaw sa pagtakbong mga tao na tila may tinatakasan. Hindi alintana ang malakas na pagbuhos ng ulan na sinasabayan pa ng malakas na mga pagkulog at pagkidlat na tila nagagalit. Halos masubsob pa ang iba sa lupa nang magkabanggaan ang mga ito. Ngunit hindi nila alintana kung masaktan o makasakit sila. Tila iisa ang tumatakbo sa kanilang isipan. Ang matakasan, ang anumang nilalang na humahabol sa kanila. Ano pong nangyayari? Bakit po kayo nagtatakbuhan? Tanong ko sa kung sino mang aking makasalubong. Ngunit kahit isa sa kanila ay wala akong nakuhaan ng sagot. Nagpatuloy ako sa paghahanap ng kasagutan. Dire-diretso kong nagtungo papunta sa pinagmulan ng mga taong tumatakbo. Dahil sa malakas na ulan, kaya naman makulimlim ang paligid kahit pa nga tanghali pa lamang ng mga oras na yon. Saglit akong natigilan nang makarinig ako ng mga kaluskos na may panakanakang pag-angil. Matapang kong sinundan ang pinagmumula ng kakaibang tunog hanggang sa humantong ako sa isang nakakasukang eksena. Sa isang sulok ay nakita ko ang figura ng 3 tao na nakaupo. Sa harap nila ay makikita ang isang nakahandusay na katawan na kanilang nilalantakan na tila pagkain itong nakahain sa kanila. Kitang-kita ko kung paano nila pag-agawan ang mga pira-pirasong laman loob ng nakahandusay na katawan. Ganon din kung paano nila hatakin at paghiwa-hiwalayin na parang litsyon ang iba't ibang parte ng katawan nito. Hindi ko na napigilan ang hindi mapasigaw sa takot nang sa aking harapan ay bumagsak ang naputol na ulo na hinagis ng isa sa mga ito. Halos panawan ako ng malay tao nang sabay-sabay na lumingon sa akin ang mga ito. Tumutulo ang laway na tumayo. Mabagal na lumalakad papalapit sa akin. Sa nakitang itsura nila ay hindi ko magawang maikilos ang aking katawan. Tila napako ako sa aking kinatatayuan. Lalo na nang makita ang kabuuan ng itsura ng mga ito. Kung pagmamasdan sa malayo ay iisipin mong ordinaryong tao lamang ang mga ito. Ngunit sa sandaling humarap na ito ay doon makikita ang tunay nilang anyo. Para silang mga taong buhay na patay. Kumikilos sila na parang buhay na tao. Pero ang itsura nila ay tulad sa naaagnas na bangkay. Mabaho din ang amoy ng mga ito dahil sa mga butas-butas na parte ng katawan na siyang nilalabasan ng kulay puting likido na tila nana. Pinamamahaya na rin ito ng malalaki at matatabang uod na naglalaglagan sa tuwing sila ay gumagalaw. Kahit na mabagal ang pagkilos ng mga ito, ay hindi pa rin maiwasan na pamahaya ng takot ang buo kong pagkatao dahil naiisip kong maaari kong sapitin ang kinahinatnan ng nakahandusay na katawan sa sandaling makalapit sa akin ang mga halimaw. Nang iisang dangkal na lamang ang agwat na mga ito sa akin, ay tuluyan na akong nawala ng malay tao. Hindi ko na nalaman pa ang mga sumunod na nangyari. Pasado 5:00 na ng hapon
nang magising ako sa isang hindi pamilyar na silid. Napuno ng pagtataka ang aking pagkatao nang malamang wala ako sa aming bahay. Sa po ang masakit na ulo ay pilit kong inaalala ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Ngunit kahit anong pilit ay hindi ko maalala kung paano ako nakaligtas mula sa mga halimaw at kung paano ako napunta sa bahay na ito. Gising ka na pala, Ineng. Kumusta naman ang iyong pakiramdam? Eto, ay pinaghanda kita ng mainit na sabaw. Nag-aalinlangan ako kung tatanggapin ko ba ang inaabot ng matanda. Ngunit sa halip na magtaka, ay nakangiti itong kumuha ng isang kalamansi mula sa lamesang katabi ng aking kinahihigaan. Abay, mabuti na lamang at natagpuan agad kitang walang malay. Ay kung hindi, malamang isa ka na sa mga pagkaing nilalantakan ng mga buhay na bangkay na yon. Hindi pa rin ako kumbinsido sa kanyang mga sinabi. Sa isip ko mahirap magtiwala sa kahit sino sa panahong tulad noon. Ngunit tila nabasa nito ang aking iniisip. Kaya naman mabilis nitong ipinaliwanag sa akin na hindi masama ang kanyang intensyon. Heto ang isa sa mga kalamansing binili ko sa iyo noong isang araw. Alam mo bang hindi pang karaniwang kalamansi ang mga itinitinda mo? Hindi lamang ito nakakagaling ng mga karamdaman. Isa rin itong pangontra na nagtataglay ng kakayahang malaman at makita kung mabuti o hindi ang isang tao. Kapag naging kulay puti ito, ibig sabihin, mabuti ang katauhan ng tao. Kapag naman naging kulay itim, ay nangangahulugang masamang tao ang iyong kaharap. Sa pamamagitan din ng katas nito, ay makikita mo kung may kakaiba sa isang inumin o pagkain. Katulad na lamang ng maliit na boteng ito na naglalaman ng gamot mula sa nagpakilalang manggagamot na nakatira sa paanan ng bundok sa gitna ng kagubatan. Pagmasdan mong mabuti, iha. Nakita kong hiniwa nito ang kalamansi sa gitna. Ang isang bahagi ay kinuha at piniga ang katas nito sa loob ng maliit na boteng hawak niya. Ganun na lamang ang pagkunot ng aking noo nang mula sa bote ay lumabas ang isang makapal at itim na usok. Ngayon, pagmasdan mo naman ang mangyayari kapag nilagyan ko ng katas ng kalamansi ang sabaw na aking dala para sa'yo. Mula sa mangkok na sabaw na hawak nito ay lumabas naman ang isang puting-puting usok. Naguguluhan akong napatingin sa matanda. Tila nabasa naman ito ang aking isip, kaya kahit hindi ako magtanong, ay nagawa nitong magpaliwanag sa akin. Ang itim na usok na lumabas mula sa bote ay nangangahulugan na may masamang mahika ang inilahok sa gamot. Ibig sabihin, hindi ligtas at kapahamakan ang hatid ng gamot sa sinumang taong uminom nito. Samantala, ang puting usok naman na lumabas mula sa mangkok ng sabaw ay nangangahulugang malinis ito at walang halong kapahamakan sa taong iinom. Mas lalo ka pang malilinawan sa sandaling mainom mo na ang sabaw nito. Sa pangalawang pagkakataon ay iniabot sa akin ng matanda ang sabaw. Dahil sa mga nakita ko at narinig na paliwanag niya, ay wala nang pag-aalinlangan na kinuha ko yon at agad na ininom. Labis ang pagkamangha na aking nadama matapos mainom ang sabaw. Dahil biglang nawala ang matinding pananakit ng aking ulo at katawan. Ngunit mas lalo akong namangha sa mga sumunod niyang sinabi. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong isang simpleng pinainit na tubig lamang ang laman ng mangkok? Ang totoong gamot na nagpawala ng sakit na iyong naramdaman ay ang katas ng kalamansi na iyong itinitinda. Alam mo, iha, noong unay, inakala kong isa ka lamang
ordinaryong dalagang nagtitinda ng kalamansi. Ngunit simula noong unang araw na bumili ako sa iyo, ay napagtanto kong hindi ka pangkaraniwan. Naramdaman kong mayroong malalim na hiwaga ang nakatago sa iyong pagkatao na hanggang ngayon ay hindi ko mawari kung ano yun. Maliban na lamang kung makikita ko ang puno na pinagkukunan mo ng bunga ng kalamansi. Maaari mo ba akong dalahin doon? Napuno ng pag-aalinlangan ang buo kong pagkatao ng mga oras na yon. Mula sa mga hiwagang nakita ko at narinig mula sa matanda, ay hindi ko napigilan ang pagtakbo ng mga katanungan sa aking isipan na hindi ko malaman kung saan at paano makakakuha ng kasagutan. Hanggang sa nagdesisyon akong isama ang matanda sa aming bahay, kung saan nakatanim ang puno ng kalamansi. Hindi nga ako maaring magkamali. Totoo ngang nag-iwan ka ng isang bagay na makakatulong upang mawakasan ang kasamaan ng iyong anak. Mawalang galang na po, Lolo. Pero sino po ba talaga kayo? Bakit po ninyo kinakausap na parang tao ang puno ng kalamansi? Sa huli ay hindi ko na napigilan pang magtanong. Magpapakilala ako, Ineng. Pero bago yon, ay pumasok muna tayo sa loob ng iyong bahay. Ay hindi na ligtas sa mga patak ng ulan pagsapit ng 6:00 ngayong hapon. Makahulugan itong sagot sa akin. Mukha namang mabait at hindi gagawa ng masama ang matanda. Magaan din ang pakiramdam ko sa kanya. Kaya naman walang pag-aalinlangan na inaya ko ito papasok sa aming bahay. Habang papalapit kami sa pintuan ng aming bahay, ay hindi ko malaman kung bakit bigla ang pagbundol ng kaba sa aking dibdib. Patindi ng patindi ang kabog na aking nadarama. Hanggang sa makalapit kami sa pintuan. Doon ay malinaw naming narinig ang mahinang mga bulungan ng 2 taong nag-uusap. Nasisiguro kong si Inay ang isa sa mga yun. Halos mapatalon ako sa tuwa nang malamang maayos na si Inay. Akmang bubuksan ko na ang pintuan nang bigla ay pigilan ako ng matanda. Isinenyas nito sa akin na huwag akong lumikha ng ingay. Pagkatapos ay itinuro ang hindi kalakihang siwang sa pinto. Agad akong sumilip at mula roon ay nakita kong nakaupo si Inay sa higaan habang ang likod ay nakasandal sa dingding. Nakakapagsalita na ito. Narinig namin ang seryosong pagsasalita ni Inay. Dahil doon ay inilapat ko ang aking tenga sa tapat ng nakasaradong pinto upang makinig sa kanilang pag-uusap. Anong ginagawa mo rito, Dante? Umalis ka na. Baka maabutan ka pa ni Maria. Alam mong hindi pwedeng magtagpo ang inyong landas. Hanggang kailan ka ba magtitiis para sa batang yon, Asun? Hindi ba dapat ay iwan mo na siya at hayaan ng mamuhay ng mag-isa? Sumama ka na sa akin. Tignan mo nga ang itsura mo. Halos ikimatay mo na kung mananatili ka pa dito kasama ang babaeng yon. Maaari bang hinaan mo lang ang iyong boses? Baka mamaya'y bigla siyang dumating at marinig ang ating pag-uusap. At isa pa, hindi lang basta babae ang batang yon. Anak ko siya, Dante. Kailan ka ba matitigil sa kahibangan mo, Ason? Hindi mo siya anak. Iisa lang ang anak natin at hindi siya yon. Nandoon ang anak natin sa gitna ng kagubatan. Nag-iisa. Nangungulila sa pagmamahal ng isang ina. Hindi ba dapat siya ang kasama mo? Ang inaalagaan at pinaglalaanan mo ng pagmamahal. Hindi ang babaeng si Maria. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ko iiwan si Maria. Kahit ikamatay ko pa. Maswerte si Malia. Kahit papano'y may makakasama siya kahit wala ako. Pero si Maria, sinong makakasama niya kung sakaling iwan ko siya ngayon at sumama sa'yo tulad ng gusto mong mangyari? Hindi mo na dapat problemahin yun. Malaki na siya. Kaya na niya ang kanyang sarili. Hindi pa ba sapat na
Halos 18 taon ka na niyang nakasama. Hindi mo ba naisip na gano'n na rin katagal na nangungulila sa iyo ang anak natin? Hindi mo ba talaga kayang makasama siya at iparamdam din sa kanyang pagmamahal ng isang ina? Ganyan na ba talaga katigas ang iyong puso? Sana naisip mo yan bago mo ako kinahasa. Kung hindi mo ginawa yon, sana masaya pa kami nagtunay kong asawa na si Mariano. Sana nakilala at nakasama pa niya si Maria. Sana hindi siya namatay. Kaya ang mabuti pa, umalis ka na. Hindi na magbabago ang isip ko. Habang buhay kitang kasusuklaman. Maging si Malia na naging bunga ng kasalanan mo. Kailan may hindi ko kayo matatanggap. Wala akong anak na isang halimaw. Alam kong malaki naging kasalanan ko sa iyo. Sana rin ay dumating ang panahon na kilalanin mo't mahalin bilang anak si Maria bago pa mahuli ang lahat. Ito nga palang gamot na pinadala niya. Alam niyang isa ka sa mga taong nagpunta sa kanya upang magpagamot. Espesyal ang gamot na yan. Ginawa niya yan para lang sa iyo. Hindi ko kagustuhan ang pumunta sa kanya upang magpagamot. Si Maria yon. At kung may malay tao lamang ako nang mangyari yon, hinding-hindi ako papayag na pumunta doon. Kahit ang inumin ng gamot na ibinigay niya kay Maria, ay hindi ko gagawin. Nakita kong ipinatong ng lalaking tinawag ni inay na Dante ang bote ng gamot sa lamesa. Pagkatapos ay masigla kong tinawag ang pangalan ni inay nang sa gayoy isipin nila na kararating ko lamang. Nang makapasok ay tuluyan kong nakita sa malapitan ang mukha ng lalaking kausap ni inay. Dagling kumunot ang aking noo. Muling sinalakay ng kaba ang aking dibdib nang makilala na ito ang lalaking bumibili sa akin ng kalamansi na bukod tangi kong kinatakutan. Nakita kong bahagyaring nanlaki ang mga mata nito sa gulat nang makita ako. Ganon din nang makita ang matandang lalaki na kasama ko. Ikaw? Ikaw ang tindera ng kalamansi? Ikaw si Maria at kasama mo pa ang matandang isbing yan? Oo, Dante. Siya si Maria. Ang anak namin ni Mariano, ang nag-iisang tagapagmana ni Tatay Isme, ang pinakamagaling na albularyo dito sa ating baryo. Nagpalipat-lipat ang tingin ko kay inay at sa matandang kasama ko na nakilala ko bilang Tata Isme. Nakita kong maging ito ay nagulat nang marinig ang mga sinabi ni inay. Kung ganon, nagmula pala ako sa lahi ng mga manggagamot. Pero bakit? Anong dahilan ng lalaking ito para patayin ang aking ama? At nasa na kaya ngayon ang sinasabi ni inay na lolo isko? Magkasama kami ngayon upang magkatulong na wakasan ng masamang gawain mo. Ha! At sa akala mo ba'y matatakot ako sa mga sinabi mo? Hindi magtatagal. Matutulad din siya sa kanyang ama at lolo. Maging ikaw ay sinisigurado kong gagapang habang nagmamakaawa na wag patayin. Matandang pakialamero. Matalim tong tumitig sa akin. Bagay na nagbigay ng malaking kilabot sa aking pakiramdam bago tuluyang umalis sa aming bahay. Pero bago yun, narinig ko pa ang huling paalala nito kay inay. Huwag mong kalimutan na inumin ang gamot na ginawa ng iyong nak para sa'yo. Huling saad nito bago tuluyang umalis. Tinignan ko ang boteng hawak ni inay. Nakita kong binuksan niya yon, hindi upang inumin, kung hindi upang ibuhos sa lupa ang laman. Bigla ay parang kidlat na pumasok sa aking isip na kunin ang bote bago pa tuluyang mapunta sa lupa ang lahat ng laman noon. Mabilis ko yung inagaw kay inay. Halatang nabigla ito sa aking ginawa. Pero mas lalo niyang ikinagulat ang sumunod na nangyari. Hindi ko alam pero biglang tila may malakas na puwersang nagtutulak sa akin na patakan ng katas ng kalamansi ang bote. Matapos kong gawin yun, ay nakita namin na naglabas ng makapal at itim na usok ang bote.
Katulad ng nangyari sa ginawa ni Tata Isme kanina. Nagtatanong ang mga matang na patingin ako kay Tata Isme. Lahat daling sa inakala ninyong manggagamot ay pare-parehong naglalabas ng makapal at maitim na usok sa sandaling mapatakan ito ng itinitinda mong kalamansi. Ang mga tila patay na buhay na nakaengkwentro mo kaninang umaga ay ang mga taong patuloy na ininom ang mga gamot, habang ang iba naman ay nakontra ang gamot dahil sa bisa ng kalamansi na binili nila sa iyo. Lahat ng iyon ay kasama sa mga plano ni Dante na isang mangkukulam na sakupin at balutin sa kasamaan ng buong baryo, na kung hindi natin mawawakasan ay maaaring mangyari sa buong daigdig. Paano po natin malalabanan ng mag-amang mangkukulam, Tata Isme? Sa tingin po ba ninyo, magtatagumpay tayo laban sa kanila? Ang laban na ito ay para lamang sa iyo, Maria. Walang binatbatang isang matandang katulad ko sa bata at malakas na mangkukulam na yun. Tanging ikaw lamang ang may kakayahang malabanan siya. Ang tanging may tutulong ko lamang sa iyo ay ang bantayan ng iyong ina habang nakikipaglaban ka, at ibigay sa iyo ang pangangalaga sa mutyang mahigit ilang dekadang nasa akin. Po? Paano ko po magagawa yun, Tata Isme? Hindi ko po kakayanin na labanan mag-isa mga sinasabi niyong mangkukulam. At saka, ano pong klaseng mutya ang ibibigay niyo sa akin? Hindi ka naman nag-iisa, Apo. Makakatulong mo sa iyong pakikipaglaban ang mga bunga ng kalamansi. Bukod doon ay gagawan rin kita ng mabisang sandata na magagamit mong panglaban sa mangkukulam. Sa ngayon, kailangan mo na munang magpahinga. Mag-ipon ka ng maraming lakas nang sa gayon ay kayanin mong humarap at makipaglaban sa kanya. Nang gabi ring yun, bago ko tuluyang matulog, ay ipinaliwanag pa sa akin ni Tata Isme na ang sandatang tinutukoy niya ay isang tirador na kanyang ginawa mula sa sanga ng kalamansi na nasa aming bakuran. Sinabi rin ito na hindi lamang pangkukulam ang kayang gawin ni Mang Dante. Mayroon din umano itong kaalaman sa mga itim na salamangka. Maaari daw itong magpalit ng anyo sa kahit anong naisin nito. Pwedeng malaking aso, baboy ramo, o kahit pa isang paniki. Mabilis rin daw na parang kidlat kung ito ay kumilos. Kaya naman ang tirador na binalahan ng hiniwang bunga ng kalamansi ang siyang mabisang panlaban dito. Ito lamang daw ang sandatang makakapantay sa mabilis na pagkilos ng kalaban. Bukod doon, magiging tila asido raw, natutunaw sa katawan ang katas mula sa hiniwang kalamansi sa sandaling tumama ang mga ito sa kalaban. At dahil daw nalaman na ng mga ito ang aking pagkatao, gagawa raw ng paraan ng mga ito upang hindi ako makalabas at makalaban sa kanya. Gagamitin nito ang mga patak ng ulan bilang panlaban sa akin. Nilagyan na umano ng mangkukulam ng isang matinding orasyon ang tubig mula sa ulan. Mabilis na magiging buhay na bangkay ang sinumang tao na mapatakan ng ulan. Ngunit mangyayari lamang daw yun sa oras na ika-6 ng hapon. Kaya naman, ibibigay daw niya sa akin ang pangangalaga sa anting na kanyang hawak. Yun daw ang anting na kung tawagin ay sa gabi. Habang taglay ko raw ang anting na yun, ay hindi ako magagawang mabasa ng ulan, katulad ng sa dahon ng halamang gabi. Yun raw ang magiging pananggalang ko laban sa isinumpang patak ng ulan. Lumakad ka na, Maria, habang may oras pa. Puntahan mo isa-isa ang bawat bahay. Bigyan mo sila ng mga bunga ng kalamansi na siyang magsisilbing pangontra nila upang hindi sila malapitan at mapasok ng alagad ng mga mangkukulam. Mahigpit mo ring ipagbilin sa kanila na huwag nang lalabas o magpapaabot ng 6:00 ng hapon sa labas ng kanilang bahay. Nang sa gayon ay hindi sila matulad sa mga taong naging buhay na patay
matapos mabasa ng ulan. Kabilin-bilinan pa nito na dapat bawat isang tao ay may hawak na kalamansi nang sa gayon ay hindi sila maamoy ng mga buhay na patay. Mabilis akong kumilos at sinunod ang utos ni Tata Isme. Dala ang tirador na kanyang ginawa, kasama ng isang bag ng hiniwang kalamansi, ay puno ng determinasyon kong sinuong ang nangangalit na lakas ng walang hintong pagbuhos ng ulan, pagkulog at pagkidlat. Totoo ngang hindi ako nababasa ng ulan dahil sa taglay kong anting na galing kay Tata Isme. Matapos bigyan ng babala at kalamansi ang pinakahuling bahay sa aming baryo, ay mabilis akong kumilos upang harapin ang mag-amang pinagmumulan ng mga kababalaghang nangyayari sa mga tao. Masasabi kong hindi madali ang mga pinagdaanan ko bago makarating sa kanilang lungga. Sandamakmak na mga buhay na patay ang humarang at kinailangan kong labanan upang makalampas at tuluyang marating ang tirahan ng mga mangkukulam. Ngunit dahil sa mabagal na pagkilos ng mga buhay na patay, ay naging madali lamang para sa akin ang matalo sila. Isa-isa ko silang pinaulanan ng mga bunga ng hiniwang kalamansi gamit ang aking tirador. Hindi nga nagkamali si Tata Isme sa kanyang sinabi. Mabilis na kumalat ang katas ng kalamansi na siyang tumunaw sa buong katawan ng kalaban. Maging ang mga buto ng mga ito ay kasamang natunaw. Walang naiwang buo sa kanilang parte ng katawan, maliban sa mabaho at bumubulang kulay puting likido. Kung gaano kabilis kong natalo ang mga nakasalubong na alagad ng mangkukulam, ay ganoon naman kahirap ang aking dinanas sa sandaling marating ko ang bahay ng mag-ama. Sa akala mo ba ay ganun mo lamang akong matatalo at mapipigilan sa aking mga plano? Nagkakamali ka, Maria. Hindi pa pinapanganak ang antingerang tatalo at uubos sa aming lahi. Ang mabuti pa'y sumuko ka na lamang. Maging isa ka sa amin. Tulungan mo kaming maghasik ng kasamaan. Samahan mo kaming sakupin ang buong mundo. Hindi pa ako nababaliw para sumunod sa gusto niyong mangyari. Hindi ako naparito upang umanib sa inyo. Nandito ako upang labanan kayo. Puksain at pigilan ang inyong masasamang plano. Ikaw ang pumili ng iyong kapalaran. Kung ganun, harapin mo ang iyong malagim na kamatayan. Pagkatapos noon ay biglang nagbago ang anyo nito. Mula sa pagiging tao ay naging isang mabagsik na baboy ramo ito na mayroong mahahaba at matutulis na sungay. Nakalabas rin mula sa bibig nito ang matatalim na mga pangil. Tumutulo rin mula doon ang malapot at masangsang na amoy ng laway. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata na tumatakbo palusob sa akin. Sa sobrang bilis na mga pangyayari ay hindi ko nagawang iwasan ang kanilang pag-atake. Tumusok sa aking katawan ang matutulis nitong sungay. Gamit ang nakatusok na sungay ay malakas ako nitong inihagis pa itaas. Naramdaman ko ang paglagutok ng mga nabali kong buto nung sandaling tumilapon ako at pabagsak na napatama ang aking katawan sa lupa. Dahil sa lakas ng aking pagkabagsak, ay hindi naiwasang nabitawan ko at tumilapon sa may hindi kalayuan ang tirador kong hawak. Nagkalat rin sa lupa ang mga kalamansi na aking daladala. Nanghihina ang aking katawan ngunit pinilit kong tumayo. Ngunit dahil sa lakas ng aking pagbagsak, ay makailang ulit akong muling natumba. Malapit na akong mawala ng pag-asa nang makitang muling aatake si Mang Dante sa akin gamit ang anyong mabagsik na asong lobo, ay napapikit na lamang ako. Matamang naghihintay sa nalalapit kong kamatayan. Nang biglang may pumasok sa aking isipan, may pagmamadali kong pinulot ang ilang piraso ng nagkalat na kalamansi malapit sa akin. Pagkatapos ay isa-isa kong piniga sa aking bunganga ang katas na mga ito.
Mabilis na nanumbalik ang aking lakas nang malunuko ang katas. Kaya naman, bago pa muling makalapit sa akin ang halimaw na si Mang Dante, ay mabilis akong kumilos. Paikot-ikot akong nagpagulong-gulong papalapit sa kinabagsakan ng aking tirador. Nang makuha yon, ay mabilis akong tumayo. Naglagay ng balang kalamansi at matamang inasinta ang papalapit na halimaw. Sunod-sunod na nagpakawala ako ng mga bunga ng kalamansi gamit ang aking tirador. Nagbunyi ako sa tuwa nang makitang lahat yun ay walang mintis na sinalo ng katawan ng mabangis na halimaw. Nang hina itong napabagsak sa lupa. Mabilis na bumalik sa anyong tao. Bago tuluyang tinunaw na mga katas ang buong katawan. Hinihingal sa pagod na napaupo ako habang nakasandal sa isang malaking puno. Upang mabilis na makabalik ang aking lakas, ay muli akong sumipsip ng katas sa natitirang piraso ng kalamansi na aking dala. Sa isip ko'y hindi ako dapat makampante dahil may isa pa akong kalaban na dapat puksain. Nang akmang tatayo na ako upang pasukin ang bahay at harapin ang natitirang kalaban, ay bigla na lamang nagliwanag ang paligid. Kakatwaring tumigil ang pagbuhos ng ulan. Maging ang mga pagkulog at pagkidlat ay agad ring nahinto. Naging kalmado at maaliwalas ang panahon. Bagay na nag-iwan sa akin ng isang malaking palaisipan. Hindi ko pa tuluyang nauubos ang lahi ng mangkukulam. Buhay pa ang anak ni Mang Dante. Pero bakit biglang bumalik na sa dating ganda ang panahon? Upang mabigyan ng kasagutan ang aking mga tanong, ay ubod ng lakas kong sinira ang nakakandadong bahay upang makapasok. Isa-isa kong hinalughog ang bawat kwarto. Ganoon na lamang ang pagkagimbal na aking nadama nang sa pagbukas ko sa pinakahuling kwarto, ay tumambad sa akin ang isang nilalang na babalot ng itim na tela. Makikita rin sa mga kamay at paa nito na nakagapos sa kadena. Kunot-noo akong lumapit upang makita ang nilalang. Agad kong inalis ang itim na telang nakataklob dito. Ngunit ganoon na lamang ang aking pagkabigla nang makita ang mukha ng nilalang. Mahaba ang itim na itim nitong buhok. Mababakas rin sa mukha nito ang matinding pagkagulat nang magtama ang aming mga mata. Para akong nakatitig sa salamin na pinagmamasdan ang sariling refleksyon ng mga sandaling yun. Punong-puno ng pagtataka. Sino ang babaeng ito na nasa aking harapan na kamukhang kamukha ko? Sa wakas, nagkita na rin kayong magkapatid. Matagal na panahon din ang pinagtiisan ni Malia sa kamay ng halimaw na mangkukulam na si Dante. Boses na nagmula sa aking likuran. Gulat na napatingin ako kay Tata Isme, kasama ang aking inay na himalang tuluyan ng gumaling sa kanyang karamdaman. Magkapatid po kami? Hindi lamang basta magkapatid. Kambal pa kayo. Paano po nangyari yun? Paanong hindi ko nalaman na magkapatid sila? Ang buong akala ko, si Malia ay anak ni Dante na siyang bunga ng panggagahasa niya sa akin. Diyos ko po, Malia, patawarin mo ako, anak. Lahat ng iyong maling akala ay bunga ng panggagayuma sa iyo ni Dante. Pinaniwala kanya sa isang ilusyon na ikaw ay kanyang ginahasa at nabuntis sa kanyang anak. Pero ang totoo, nang sandaling isilang mo ang iyong kambal, ay labis na inggit ang kanyang nadama mula sa kapatid na si Mariano na iyong asawa. Lingid sa inyong kaalaman ay magkapatid silang dalawa. Ang kanilang ina ay isang purong mangkukulam, samantalang ang kanilang ama naman na si Isko ay isang magaling na albularyo na aking kapatid. Habang naglalakad kami pauwi ng aming bahay, ay ikinuwento ni Tata Isme ang mga nangyari noon.
Hindi raw matanggap ni Lolo Isko na hindi magagawa ng kanyang asawa na magbago at talikuran ang pagiging mangkukulam. Sa halip, nagplano pa raw ito na ilipat sa magkapatid ang kaalamang itim, bagay na hindi hinayaan ni Lolo Isko na mangyari. Kaya naman, nagpasya raw si Lolo na tuluyang makipaghiwalay sa asawa. Ngunit hindi raw pumayag ang babae na dalhin ni Lolo Isko ang 2 bata. Kaya naman si Tatay Mariano lamang daw ang tanging nakuha at naisama ni Lolo. Naiwan sa pangangalaga ng asawa, si Mang Dante. Lumipat ng tirahan sila Lolo Isko. Samantalang nanatili naman sa gitna ng kagubatan si Mang Dante at ang kanyang ina. Dahil sa hindi matanggap ng babae ang pakikipaghiwalay ni Lolo Isko, ay ibinuhos daw nito ang galit sa pangkukulam at panggagayuma sa mga lalaki sa kanilang baryo. Bagay na naging dahilan kung kaya't nagalit ang buong baryo sa asawa ni Lolo Isko. Nagkaisa ang lahat na lusubin at sunugin ang bahay ng mangkukulam. Lahat ng yon ay nasaksihan daw ni Mang Dante. Sa harap nito ni Lolo Isko at ng mga taong bayan, isinagawa ang pagsunog sa mangkukulam. Nakaluhod, umiiyak, habang nagmamakaawa daw si Mang Dante sa amang si Lolo Isko na tulungan siyang iligtas ang kanyang ina. Ngunit sinabi daw ni Lolo na wala na siyang magagawa sapagkat malaki ang naging kasalanan ng kanyang asawa sa taong bayan. Hayaan na lamang daw ni Dante na tanggapin ng kanyang ina ang kanyang kapalaran at sumama na lamang ito sa kanilang 2 ni Tatay Mariano. Lingid sa kaalaman ng lahat, nagtanim ng sama ng loob si Mang Dante. Hindi lamang sa kanyang ama at kapatid, kung hindi maging sa lahat ng tao sa kanilang baryo. Matagal na panahon daw ang ginugol nito sa pag-aaral sa itim na kaalamang ipinamana sa kanya ng kanyang ina. Mula daw doon, ay binantayan na nito at sinubaybayan ang bawat kaganapan sa buhay ng ama at kapatid. Hanggang sa nakapangasawa na nga si Tatay Mariano at nagsilang ng malusog na kambal na sanggol na babae ang asawa nito. Isang araw daw matapos kaming isilang, ay nagpakita si Mang Dante kay Lolo Isko at Tatay Mariano. Hindi upang makipagkasundo, kung hindi upang wakasan ang kanilang buhay. May dala raw itong pagkain. Buong akala daw ni na Lolo Isko ay hihingi ito ng tawad at maninirahan na kasama nila. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, ay mayroon palang halong itim na salamangka ang pagkain. Agad na binawian ng buhay ang aking ama at lolo matapos na makakain ng pagkain. Pagkatapos ay binalak nitong taniman ng gayuma ang aking ina upang mapaibig ito at mapaniwala na siya ang ama ng mga anak nito. Bagay na hindi nangyari dahil daw sa biglaang pagdating ni Tata Isme. Sa halip ay alaala na ginahasa ni Mang Dante si inay ang naitanim nito. Yun daw ay upang kamuhian ni inay ang inakalang naging anak sa panggagahasa ni Mang Dante. Plano daw ni Mang Dante na palakihin si Malia sa kasamaan at paglipatan ito ng itim na kapangyarihan katulad ng ginawa ng kanyang ina. Bilang parusa naman umano sa mga taong nagkaisa upang patayin ang kanyang ina, ay nagpataw siya ng sumpa sa buong baryo. Yun ay walang katapusang pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Kasama din umano sa sumpa ang pagkakasakit ng mga tao at ang pinakahuling parusa daw ay ang paggawa sa mga tao bilang mga buhay na bangkay. Mabuti na lamang daw at mabilis akong natagpuan ni Tata Isme. Kaya naman agad na nawakasan ang napipintong pagkalat ng kasamaan. Sa ngayon ay masaya na kaming naninirahan ng magkakasama ni na inay at ng kambal kong si Malia. Nalaman namin na simula pala sa pagkabata ay hindi na nakakapagsalita si Malia. Kaya naman kahit anong pilit ay hindi ito nagamit ni Mang Dante sa kanyang mga plano.
Sa halip ay iginapos na lamang ito at itinago sa amin. Bago namatay si Tata Isme, ay nakita pa nito ang mga naging apo sa tuhod na anak namin ni Malia. Nakapag-asawa rin naman kami at nagkaroon ng sariling pamilya. Si inay naman ay binawian ng buhay noong 1 taon lamang. Alam kong masaya na silang magkasama ni na Itay Mariano, Lolo Isko at Tata Isme kung saan man sila naroroon ngayon. Sigurado akong binabantayan nila kami ni Malia, pati na ang aming mga anak at naging mga apo.